Parang normal lang sila kung titingnan. Kaakit-akit, kumpiyansa. Minsan pa nga parang may magnet. Pero sa likod ng maganda nilang ngiti at madulas na pananalita, may tinatago. Isang mandaragit. Ang mga psychopath, araw-araw nating nakakasalamuha. Nakatago bilang kaibigan, karelasyon, katrabaho, o maging kamag-anak. Di mo malalaman ang tumama sa'yo. Hanggat huli na, ubos ka na. Libang. Hindi mo alam kung ano ang totoo. At sila tuloy na, sa susunod nilang bibiktimahin. Ang pinaka-nakakatakot pa dito? Sabi ng mga eksperto, isa sa bawat 100 tao ay may psychopathic traits. Ibig sabihin, malamang nakilala mo na ang isa. O baka nga ngayon, meron kang kinakaharap na ganyan. At kung di mo alam ang mga senyales, magpapadala ka lang sa bitag nila. Manipulahin ka, pagdududahin ka sa sarili mo, at kukunin ang lahat ng kaya nila. Wala man lang kaunting konsensya. Pero hindi ka walang magagawa. Dito sa video na ito, ipapaliwanag ko ang 5 siguradong palatandaan na may kasalamuha kang psychopath. At mismong dahilan kung bakit dapat kang tumakbo. Hindi lang maglakad kapag nakilala mo sila. Hindi ito basta textbook definitions. Totoong red flags to. Baka nga naranasan mo o kasalukuyan mong nararanasan. Wag na wag kang mag-skip kahit 1 segundo ng video na ito. Isang senyalis lang na mamiss mo. Ilang taon ng buhay mo ang pwedeng mawala. Emotional abuse, wasak na tiwala, sirang self-esteem. Yan ang linya nila. Pero ngayong araw, tatapusin natin yon. Pindutin mo na ang subscribe, i-turn on ang notifications, at simulan na natin. Dahil posible talagang mabago nang matutunan mo ngayon ang lahat. Simulan na natin sa number 1, superficial charm at paunang pambabalat kayo. Nakamit ka na ba ng tao na parang biglang nakita at nakilala ka ng todo? Na tipong, akala mo soulmate mo na. Yung tipong sabay kayo ng trip, ng humor, ng passion. Pati insecurities mo, parang tailor-made siya para sa'yo. Sa simula, parang tadhana talaga. Maaalala niya yung maliliit mong komento. Lalabas siya para sa'yo sa mga paraang di mo naranasan noon. At laging eksakto sa tamang timing ang mga sinasabi niya. Mapapaisip ka tuloy, ay, eto na siguro yung taong makakaintindi sa akin. Pero hindi ito destiny, diskarte ito. Ganito pumasok ang isang psychopath sa buhay mo. Di sa pananakot o galit, kundi sa charm na sobrang pulido. Parang pagmamahal na totoo. Pero hindi. Manipulasyon lang yon, nakamaskara. Hindi ka talaga kinokonekta. Inaaral ka nila. Bawat papuri, bawat kunwaring shared interest, bawat akala mong madamdaming gesture. Lahat yan, tools para mas kilalanin ka. Malaman kung ano kahinaan mo, gusto mo, at kinatatakutan mo. Hindi pagmamahal, kundi pag-aanalisa. Ganyang gumalaw ang psychopaths. Emotional tacticians, sanay magpanggap ng empathy at connection. Pero walang nararamdaman talaga. Alam nila na kapag ginaya nila yung values mo, pangarap, kahinaan, bababa ang depensa mo at mapagkakatiwalaan mo sila. Kaya kapag nabanggit mo na pagod ka sa trabaho, bigla silang nagmamalasakit at nakaka-relate ng wagas. Pero to take note lang sila ng kahinaan mo na pwede nilang galawin sa huli. Halimbawa, nasabi mo lang casually na mahilig ka sa true crime documentaries. Next thing you know, gumawa siya ng binge watch night, kasama snacks, at may mga details pa na halos di mo na maalala na nabanggit mo. Sa una, ang sarap sa pakiramdam. Pero mag-isip ka, hindi ito dahil sa shared joy, kundi para makuha ang control. Para mapaniwala kang close kayo agad. Yan ang love bombing. Hindi magulo o padalos-dalos. Planado. Bubuhusan ka ng affection, validation, at atensyon. Laging may text, future nyo daw agad pinag-uusapan. Pinapadama kang espesyal at ligtas. Pero ang totoo, lahat yan may kondisyon.
Dahil oras na hindi ka sumunod or medyo umatras, halimbawa hindi ka agad nag-reply or nagtanong ka lang, biglang nagbabago. Yung init, nagiging yelo. Magiging malamig, aloof, minsan irritable. Tapos magtataka ka na lang kung ano ang mali mo. Yan ang unang malupit na red flag. Superficial charm na agad nawawala kapag di mo na sila sinusunod. Nakakalito kasi. Parang totoo ang pakiramdam sa una. Pero ang totoo, naglalabasan na ang tunay na kulay. Hindi ka talaga nagkaroon ng relasyon sa totoong sila. Isa iyang transaksyon na. Oras na hindi ka nakapakipakinabang, umiiwas na sila agad. Malupit ang epekto nito sa isip mo. Sisihin mo yung sarili mo. Baka ikaw yung sumobra. Baka sila lang pagod o may pinagdadaanan. Ginagawa mo ng dahilan dahil sobrang laki ng pinagbago. Parang hindi ka panipaniwala. Pero natural, feature yan ng huwego nila. Para lito ka palagi at madali kang madikta. Paano mo mapoprotektahan ang sarili mo? Dito papasok ang Stoic philosophy. Isa sa mga core idea ng Stoicism. Alamin kung ano ang kaya mong kontrolin at hindi mo kaya. Ang Stoic, hindi sinusubukang kontrolin ang iba. Mastery sa sarili ang priority. Kaya, obserbahan mo ang feelings mo. Huwag agad padala sa extreme charm o bigla ang lamig. Tanungin ang sarili mo. Minamahal ba ako o inaaral lang? Pag nararamdaman mong parang sobrang ganda ng lahat, pause ka muna. Totoong koneksyon. Mabagal yung build-up, mutual yung understanding, hindi scripted. Kapag masyadong bilis, puro papuri agad, zero conflict, hindi realistic, imbestigahin mo. Madalas, ramdam ng instincts mo kung may mali na, bago ka pa mag-isip. Yun bang pakiramdam na too good to be true? Hindi yan paranoia. Pattern recognition yan. Naiintindihan ng utak mo is na may inconsistency, kahit di mo pa ma-express sa salita. Hindi kailangan magpanik, hindi kailangang makipaglaban, observe lang. Manatiling kalmado at hayaang magpakita ang tunay nilang sarili. Dahil hindi kayang itago ng mga psychopaths ang maskara nila forever. Sa tamang panahon, lalo na pag nag-set ka ng boundaries or sinusubukan mong i-balance yung control, lilitaw din totoong ugali nila. Sa dulo, ang Stoicism ay hindi pagtigil ng damdamin, kundi pag-intindi at hindi pagpayag makontrol ito ng iba. Pwede ka pa rin maging mabait, open, mainit. Pero dapat bukas ang mga mata mo. Hindi lahat ng perfect connection totoo. Minsan, patibong lang yan na pinapanggap na pagmamahal. Kaya pag naramdaman mong parang spotlight ang affection, masyadong matindi, masyadong swak, masyadong biglaan, pause. Umatras ka muna. Yan ang unang palatandaan. Ang charm, hindi regalo. Pain yan. At habang mas maaga mo itong ma-recognize, mas mapoprotektahan mo ang sarili mo sa pwedeng masamang mangyari. Yan ang sign number 1. Ngayon, puntahan na natin ang pangalawang babala na baka may psychopath kang kaharap. Pathological lying at manipulasyon. Imagine, nakaupo ka sa kotse mo. Nagche-check ng mga text, kabado. Sure ka sa sinabi niya kahapon. Tanda mo pa kahit word for word. Pero eto si Matt. Sinasabi ngayon na hindi raw niya sinabi yung mga yon. At hindi lang yon, pinaparamdam pa niya na ikaw ang mali, sobra kang nag-react, o baka nga napraning ka lang. Siya, relaxed, sigurado, compose. Ikaw, hilo na, di na alam kung ano ang totoo. Napapaisip ka tuloy, mali ba talaga ako ng intindi? Nag-overreact ba ako? Ako ba talaga ang may problema? Ganyan ang itsura ng pathological lying at psychological manipulation sa totoong buhay. Hindi lang basta concept, kundi mga araw-araw na karanasang unti-unting ginugulo ang perception mo sa reality. Kung nakaranas ka na ng ganito, hindi ka nag-iisa. Ito ang second sign na baka ang kaharap mo ay psychopath. At isa sa pinakamapanganib, kasi hindi ka lang nito nililito. Binabago pa ang wiring mo.
Yung mga katulad ni Matt, hindi nagsisinungaling gaya ng karaniwang tao. Hindi to simpleng iwas gulo o pagtakpan ng sarili. Ang pagsisinungaling nila, compulsive at master planned. Nagsisinungaling kahit di kailangan. Kahit mas madali sanang magkwento ng totoo. Kasi, sa kanila, ang kontrol sa kwento ay kontrol sa paningin mo at kalaunan sa'yo. Grabe kung mag-imbento ng kwento tungkol sa past nila, sa kaibigan nila, trabaho, emosyon. Minsan, mag-open sila ng fake na traumatic experience para kunin ang simpatiya mo. Pero bandang dulo, papalitan uli nila yung details. Biglang iba na naman ang story, depende kung sino kausap nila. Minsan tragic accident. Minsan betrayal. Minsan palalaki, nagpapalaki ang kwento. Dati, mag-isang mahigpit na ama. Ngayon, neglectful mother naman. Pansin mo, parang laging may bagong version. Tapos kapag kinwestiyon mo, pihit na naman ang story. Pwede pa silang magalit o mag-inarte na sila pa ang biktima. Sa dulo, ikaw pa minsan may pakiramdam na nagkasala ka sa pagtanong lang. Dito lalong sumasama ang laro, gaslighting. Sinsadyang guluhin ang isip mo para magduda ka sa sarili mong alaala o perception. Sasabihin nila ang isang bagay na malupit, tapos sa susunod, de-deny na may sinabi. Biglang magkakaila ng pangakong binitiwan o bibiruin kang ikaw ang nakakagulo. Lagi nilang pinapahina ang loob mo, tas gigil trip ka pag nag-react. Sa tagal, hindi mo na mapagkatiwalaan sarili mo. Tumatahimik ka na lang. Salang-sala na ang mga saloobin mo sa duda. Balikan natin si Matt. Sinabihan ka niya na may sinabi daw sa'yo si Jen, office mate nyo, sa likod mo. Sabi niya, kunwari concern lang siya. Yun pala, sa likod mo, may sinasabi din siya kay Jen tungkol sa'yo. And anggulo ng kaguluhan, tahimik na nanonood sa gulo niyang ginawa. Pinapalala niya ang lahat. Para ikaw lang ang magtiwala sa kanya, hiwalay ka sa support system mo. Trap yon. Ang tawag dito, triangulation. Grabe itong taktikang to. Pinapahiwalay ka sa ibang tao habang nilalakas ang posisyon niya sa buhay mo. Panganib nito, hindi lang moral compass ang wala sa kausap mo. Talagang konsensya mismo ang kulang. Ang mga psychopath ay hindi nakakaramdam ng guilt katulad mo. Hindi sila nahihirapan sa konsensya. Ang mga kasinungalingan nila ay hindi mga simpleng pagdulas, kundi mga armas na ginagamit nila ng may sobrang kasanayan. Naiintindihan nila ang bigat ng emosyon sa bawat salita. Kaya nga palagi silang may halong katotohanan sa kanilang mga kasinungalingan. Tama lang, para paniwalaan mo. Pinag-aaralan ka nila para malaman kung anong bersyon ng realidad ang mas malamang mong pagtiwalaan. At kapag nahanap na nila yon, dumikit na sila doon ng nakakakilabot na paninindigan. Kahit mahuli mo pa sila sa akto. Ano ang pwede mong gawin kung natrap ka sa ganitong klase ng mind game? Dito papasok ang stoicism bilang lifeline mo. Isa sa pinakamahalagang turo ng Stoic philosophy ay matutunan mong tukuyin kung ano ang kaya mong kontrolin at ano ang hindi. Hindi mo kontrolado ang katotohanan ng ibang tao o ang pagtanggi nilang sabihin ito. Pero ang reaksyon mo dito, hawak mo yon. Tinuturuan ka ng stoicism ng disiplina sa emosyon, hindi pagiging manhid. Ibig sabihin, matutong magmasid nang hindi agad nagre-react. Humakbang saglit pa atras at tanungin, totoo ba to o manipulasyon na naman? Hindi mo kailangang kumbinsihin sila. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Ang kailangan mo, protektahan ang isip mo, ang kalinawan mo, ang kapayapaan mo. Isulat mo ang mga nangyayari. Itala ang mga pag-uusap, petsa, at mga event. Hindi para ipamukha sa kanila, kundi para ipaalala sa sarili mo kung ano talaga ang totoo kapag nagsimula nang magpatong-patong ang kasinungalingan. Bigyan mo ang sarili mo ng matibay na ebidensya.
kapag nagsisimula ka ng magduda sa sarili mo. Kumonekta ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yung wala sa impluensya ng manipulator. Hayaan mo silang ipaalala kung sino ka talaga at ano ang tunay na nangyari. At pinakamahalaga, kapag napansin mong paulit-ulit na ang pattern na to, kapag laging gumagalaw ang katotohanan, kapag parang nilulusob ang mga alaala mo, at pinaparamdam kang parang ikaw pa ang may problema dahil nagtatanong ka, kilalanin mo yon. Isa yang uri ng psychological warfare. Hindi ka sira. Hinuhubaran ka lang ng kung sino mang nakikita ang kalituhan mo bilang oportunidad para kontrolin ka. Iyan ang pangalawang unmistakable sign na psychopath ang kaharap mo. Pathological lying at psychological manipulation. At hindi lang ito dahilan para mag-alala. Dapat na itong takbuhan. Kasi habang tumatagal ka sa ganitong sitwasyon, lalong napapalayo ang sarili mo sa sariling realidad. At kapag nangyari yon, mas mahirap nang bumalik at buuin ang sarili mong pagkatao. Kung tingin mong may natutunan kang mahalaga dito, comment ka ng yes sa baba. Mahalaga ang opinyon mo at gusto ko marinig ang kwento mo. 3. Kakulangan sa empathy at lalim ng emosyon. Naranasan mo na ba yung ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo? Heartbreak, takot. Tapos ang gantay lang sa'yo ay isang walang laman na tingin o masyadong perpektong sagot na parang kinikilabutan ka. Nandun ka na, bukas na bukas ang damdamin mo, umaasa ng pagdamay. Pero parang tumama lang sa pader ang sakit mo. Yung pag nagbukas ka ng kahinaan, tapos para lang silang nanonood ng pelikula sa halip na sabayan ka. Iyan ang sulyap sa buhay kasama ang taong walang empathy. At yan ang pangatlong palatandaan na psychopath ang kaharap mo. Marunong silang obserbahan ang emosyon. Kayang kilalanin, pangalanan, at minsan gayahin pa nang nakakakilabot ang eksakto. Pero hindi nila nararamdaman ito. Hindi katulad ng mga normal na tao. Ang nakukuha mo sa kanila, hindi tunay na connection, kundi performance. Para kang nanonood ng isang taong nagmo-monologue sa entablado. Kompleto lahat. Tamang salita, tamang ekspresyon, pero parang may kulang yung spark, yung kaluluwa. Ang empathy, ang tibok ng tunay na koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit napapapikit tayo pag may nasasaktan. Ito ang nagpapahintulot sa ating tumahimik lang sa tabi ng kaibigan na nagluluksa at maramdaman din sa dibdib natin ang lungkot nila. Hindi kayang gawin ito ng mga psychopath. Para silang bingi sa emosyon. Nakikita nila ang damdamin mo, pero parang nanonood lang ng pelikula na walang tunog. Kayang i-describe, pero walang dating sa kanila. Dahil dito, may mga sagot silang parang kakaiba. Kapag balisa o sira ang puso mo, baka magbigay sila ng advice na parang may sense, pero parang robot na nagsasalita. O kaya, nagiging inis sila kasi istorbo sa kanila ang nararamdaman mo. Hindi nila tinitingnan ang lungkot mo bilang isang bagay na dapat paglaanan ng espasyo. Sa kanila, abala lang ito sa kaginhawahan o kontrol na gusto nila. Ang kakulangan na ito, hindi lang mahirap intindihin, delikado ito. Kasi ang mga psychopath, hindi nila nakikita ang tao bilang may halaga at dignidad, kundi bilang gamit. Gamit ka, o wala kang silbi. Ganun lang. Hindi ito selfishness lang. Ang self-centered na tao, pwede pang mahirapan, makaramdam ng guilt o pagsisisi. Ang psychopath, hindi. Para sa kanila, ang emosyon mo ay data lang. Pag-aaralan, lalaruin, paminsan, gagamitin laban sa'yo. Mapapansin mo ito sa maliit, pero nakakakilabot na paraan. Nagluluksa ka? Tatawanan lang nila? Or i-dismiss? Nagkwento ka ng isang bagay na bumasag sa'yo? Mas bored pa sila kaysa moved. Hindi lang ito simple emotional immaturity. Bintana ito sa isip na iba talaga ang makina. Pipilitin mong
mas intindihin, i-explain ng mas klaro, ipakita ang damdamin. Baka sakaling maintindihan nila. Pero hindi nila kayang maabot yon. Kahit pinakamalapit nilang relasyon, apektado ng kakulangan nila ng lalim. Minsan, kayang-kaya nilang magkunwaring nagmamahal, tumatagal ng ilang buwan o taon. Pero, darating ang point na bibitaw din ang maskara. Maiinis sila, lalaki ang gap, at mababahala ka bigla kung anong nangyari. Ang totoo, walang nagbago. Nawalan ka lang ng gamit o sumobra na ang effort sa pagpapanggap nila. At pag nagbukas ka ng kahinaan, hindi nila yun tinatapatan ng compassion. Iipunin nila yun bilang bala. Yung lihim mo mula sa isang late night convo. Yung sikretong ipinagkatiwala mong ligtas. Nasa arsenal na nila yon. Balang araw, gagamitin yon panggiba sa'yo. Ito twist para kahiya ka o durugin. Doon mo makikita ang totoo. Malakas ang Stoic philosophy dito. Sabi nga ni Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Pagkasama mo ang taong walang empathy, puno ng imagination ng buhay mo. Sinusubukan punan ang butas ng emosyon. Gusto mong maniwala na may pakialam sila. Kahit mumo, iisipin mong pagmamahal. Nagkakamali ka ng interpretasyon, iniisip mong care yun, logical analysis lang pala. Pero turo ng Stoicism. Tumingin ka sa totoo, hindi sa gusto mong mangyari. Kapag paulit-ulit kang tinatapatan ng indifference o self-interest, paniwalaan mo na yon. Huwag mong habulin ang potensyal nila. Tumingin ka sa pattern. Yung kaya mong kontrolin, iyon ang sariling emotional clarity mo. Pansinin mo kung anong nararamdaman mo pagkasama sila. Hindi lang kapag masaya, kundi kapag lowest point mo na. Tumatabi ba sila o lumalayo? Ginagamit ba nila ang damdamin mo bilang tulay o leverage? Itigil mo na ang paghihintay ng empathy kung wala talaga. Pangalagaan mo ang emosyonal na katotohanan mo. Huwag pilitin ayusin ang taong di naman kita ang problema. Tanungin mo sarili mo, naranasan mo na bang maging magkasama? Pero emotionally, mag-isa ka pa rin. Nagbuhos ka ng puso, pinalitan lang ng lecture o ngisi. Parang pag ikinuwento mo ang sakit mo, hindi damay, kundi inaaral lang. Kung relate ka, gusto kong marinig ang kwento mo. Mag-comment ka at pag-usapan natin. Paano mo nalaman na walang empathy ang taong malapit sa'yo? Ano ang nagbukas ng mata mo? At kung nakakatulong ito sa'yo, subscribe ka na. Hindi ka lang nanonood ng video, inaangkin mo na ulit ang kapangyarihan mo. Nagiging malinaw na ang paningin mo, matalino ang galaw mo, at napoprotektahan mo ang peace mo. 4, parasitic lifestyle at sistematikong pagpapahamak sa iba. Magsisimula itong napaka-subtle. Halos di mo mamamalayan. Umutang ng sasakyan, isang linggong stay na naging buwan, isang credit card, pang emergency lang. Hindi nila sasabihang nanghihingi o nangungupit. Tatawagin nilang sharing, pagtutulungan, o pagkakaroon ng future together. Pero mas madilim ang totoo. Hindi yan partnership, kundi pinagsasamantalahan ka na. Ito ang ika-4 na hindi mapagkakaila. Psychopathic na parasitic lifestyle at sistematikong pagsasamantala sa tao. Hindi yung paminsan-minsan umaasa paggipit, kundi ginawang lifestyle ang paggamit sa ibang tao gaya ng hagdan. Nakikita nila ang oras mo, pera mo, lakas mo, maging espasyo mo, hindi bilang pagmamay-ari mo, kundi pinagkakakitaan nila tuwing gusto nila. Halimbawa, may nakilala kang tulad ni Erin. Charismatic, punong-puno ng ambisyon, puro plano para sa future. Business ventures, travel dreams. Nakakahawa ang excitement. Inspiring sa simula, ramdam mong pwede pang mas lumaki ang mundo mo. Pero palaging, may kapalit ang mga pangarap na iyon. Laging may roadblock, investor na umatras, emergency sa pamilya, or temporary cash flow problem.
at ikaw palagi ang solusyon. Lagi nilang binabalangkas na para sa inyong dalawa ang bawat hingi. Hindi sila ang nangangailangan, kundi kayo raw ang magtatagumpay ng magkasama. So palon ka ng pera. Pangako bayad next week, next month, tapos nawala na. Pinatuloy mo ng ilang gabi, ayun, parang di na umalis. Tumigil nang mag-contribute. Parang sayo na ang bahay, pero sila ang boss. Hindi sabay-sabay ang paglapastangan. Unti-unti yan. Paunti-unti mong napapansin na lumalawak ang sakop nila. Hindi lang ganun basta, na nanghihiram. Pakiramdam nila entitled sila sa lahat ng kinukuha. Yon ang kaibahan. Hindi nila tinitingnan ang sakripisyo mo. Bilang kabutihan, tingin nila utang mo yon sa kanila. At kahit ubusin ka nila, never silang makakaramdam ng remorse. Sa kanila, tao ay resources lang. Emotional, financial, social. Parang linta, didikit, sisipsipin lahat ng makukuha. Iiwanan ka lang pag wala ka na silbi. Formulaic pa nga ang galaw nila. Una, i-idealize ka. Parang ikaw na lahat ng hinahanap nila. Pag nakuha ka na, dahan-dahang dinedevalue. Kukwestiyonin ang judgment mo. Pagtatawanan ang mga pangarap mo. Ikukumpara ka sa iba. Unti-unting binubutas ang confidence mo. At kapag nakuha na nila lahat ng gusto nila, umaalis sila. Malamig, mabilis. Minsan pa nga sa mismong oras na pinakakailangan mo sila. Pero bihira silang umalis na walang iniiwang koneksyon. Baka nakahold pa rin sila sa Netflix password mo. Gamit pa rin nila ang Uber account mo. O may susi pa sila ng bahay mo. Para lang sigurado. Hindi lang ito basta nakalimutan. Estratehiya ito, mga kasangkapan, na baka kailanganin pa nila para makahutot ulit sa'yo. Habang ikaw, hindi lang pera ang kulang, kundi pati emosyon mo. Parang napagpaguhaan. Nagtatanong ka sa sarili mo. Pinagdududahan mo ang halaga mo. Iniisip mo, bakit di ko nakita to? Ang totoo, eksperto sila sa paghahanap ng taong handang magbigay. Hinahanap nila yung may malasakit, tagumpay, o yung may pinagdadaanan. Maaring kakatapos mo lang sa isang mahabang relasyon. Baka may pinagdadaanan kang pagkalugi o nagsisimulang muli. Nababasa nila ang mga palatandaang tugaya ng isang mandaragit na nagmamasid ng biktima. At hindi sila nahihiya. Sa isip nila, kung matalino ka lang sana, di mo sila papasukin sa buhay mo. Iyan ang kabalintunaan ng paniniwala nila. Sisisihin ka pa nila sa ginawa nila sa'yo. Sa kalooban nila, ubos na ang pagkatao. Nakakubli lang sa pagkamalaki o mapanuksong charm. Hindi sila bumubuo ng totoong koneksyon. Ginagamit lang nila ang pagdikit para sa layunin nila. Pag tumigil ka sa pagbibigay, zero na ang halaga mo sa kanila. Dito, pwede maging sandata ang pilosopiyang Stoic. Sabi ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kaunting gusto. Ang gutom ng isang psychopath ay walang hangganan. Wala kang maibibigay. Pagmamahal, tulong, pera, suporta, nasasapat. Dahil hindi nila hinahanap ang koneksyon. Kapangyarihan ang hanap nila. Hindi mo sila matatalo sa pagbibigay. Hindi mo kayang punan ang butas nila. Pero pwede mong protektahan ang sarili mo. Tinuturoan tayo ng Stoicism na mas pahalagahan ang kapayapaan kaysa sa mga bagay at ang dangal kaysa sa kasikatan. Kapag may taong laging kumukuha kaysa nagbibigay, kapag laging sinusubok ang hangganan mo, hindi tungkulin mo na i-justify palagi. Trabaho mo na tumindig. Hindi mula sa galit, kundi mula sa karunungan. Dahil pag nakita mo na malinaw ang pattern nila, wala ka ng utang na loob na pabayaan silang pumasok uli sa buhay mo. Kilalanin mong pagsasamantala ito. Hindi lang basta pagiging inconsiderate, kundi sinadyang paraan nila para mabuhay sa'yo. Bawiin mo ang espasyo mo, oras mo, pera mo, paggalang mo sa sarili. Dahil para sa psychopath, ang kabaitan mo ay
kasing halaga lang ng mapapakinabangan nila. At habang natatagalan kang maglahad ng linya, lalong dumadami ang makukuha nila. Kapag napansin mo agad, mas madali kang makakaalis ng buo pa. Yan ang sign number 4. Ngayon, tuklasin natin ang huling senyales na may kausap kang psychopath. Ang impulsibo at irresponsable, kahit sa gitna ng lantarang pinsala. Mayroon talagang mga tao na parang laging nasa bingit ng gulo ang buhay. Walang trabahong tumatagal. Ang love life nila parang history ng puro pangako, pero puro sira. Laging may kwento ng pagtataksil, kawalang katarungan, malas. Pero parating hindi raw nila kasalanan. Habang tumatagal ka, kasama sila. Mapapansin mong ikaw na tuloy ang naglilinis ng kalat na di mo naman ginawa. Ikaw ang nagpapasan ng bigat na di mo naman pinili. At ikaw pa ang nagsosorry kahit wala kang sala. Ito ang panlima at huling babala. Impulsivity at tuloy-tuloy na pagtanggi sa responsibilidad. Kung yung unang red flags ay parang matagal at planado, ito parang nagmamadali at magulo. Gutom na gutom ang psychopath sa excitement. Parang nalulunod na humihinga ng hangin. Hindi sila makatiis ng inip. Routine ang sakal para sa kanila. Lagi silang naghahanap ng thrill. Bagong trabaho, biglang lipat ng tirahan, sabak sa kung anong relasyon. Nabubuhay sila sa bawat sandali nang hindi iniisip ang epekto sa iba. Ang gulo, iniiwan nila sa likod, parang bubog na kailangang tapakan ng ibang tao. Kunin na lang si Jason. Sa unang tingin, magnet ng tao. Laging may malaking plano, bagong negosyo, exciting na ideya. Pero sa likod ng charm niya, puro pagkasira ang naiwan. Lipat ng startup, walang tinatapos. Lagi nanghihiram ng pera. Di nagbabayad. Tumitira sa bahay ng kaibigan nang lampas sa paanyaya. At pag bumagsak lahat, iisa lang kwento niya. Wala raw siyang kasalanan. Umatras ang investors. Kontrolado raw ang ex. Di raw na-appreciate ng boss ang vision niya. Kaya mas nakasasama ang pattern na hindi lang dahil sa kaguluhan, kundi pati sa pagtanggi. Ang karaniwang tao, kapag nagkamali, nagmumuni-muni. May guilt, pilit na itinatama. Kahit papaano, natututo. Hindi sila ganun. Binabali nila ang katotohanan para sa sarili nila, ginagawang biktima ang sarili sa bawat pagkakataon. Allergic sila sa accountability at sobrang husay nilang magpaniwala na pati ikaw madadala. Pwedeng ikaw pa ang dumepensa sa kanila kahit unti-unti ka na nilang inuubos. Psychologically, mas malalim pa ito kaysa immature o masamang ugali lang. Nakikita dito ang sirang moral compass na mas pinapaboran ang sariling kasiyahan kaysa sa kapakanan ng iba. Walang preno, walang pahinga sa pagitan ng gusto at kilos. Una silang kumikilos at sa mabigat na pagkakailangan lang, gumagawa ng paraan. Ang sisi, never nasa kanila. Ang kawalan nila ng pananagutan, hindi aksidente. Diskarte nila yon. Nakakagalaw sila ng walang emosyonal na bigat, walang pagsisisi, walang pagninilay. Nagbibigay ng linaw ang Stoic philosophy sa gitna ng ganitong kaguluhan. Sabi nga ni Chrysippus, isang dakilang Stoic thinker, ang nagkakamali sa kilos, nagkakamali sa paghatol. Kapag nasa gitna ka ng gulo ng iba, madali mong isipin na ikaw ang dahilan ng kalokohan sa paligid mo, na kulang ang ginawa mo, kulang ka sa suporta, kulang ka sa pangunawa. Pero tinuturo ng Stoicism na dapat mong ipakilala sa sarili ang hangganan mo sa dysfunction ng iba. Ang barabaran nilang desisyon, hindi mo dapat dalhin. Hindi mo makikita ang kapayapaan kung pilit mong sinasalba ang taong nabubuhay sa gulo. Kapag ang buhay ng isang tao ay paikot-ikot lang sa sariling pinsala, paulit-ulit gumugulo, at ine-expect na ikaw ang laging sumalo, di lang ito instability, entitlement ito. Mapapansin mo sa paraan nila
ng paghingi ng kapatawaran na walang sorry, sa commitment na walang konsistensya, suporta na walang ambag. Maririnig mo yun sa mga kwento nilang laging sila ang biktima, never sila ang may sala. At mararamdaman mo sa pagod ng paulit-ulit na pag-explain, sa discomfort ng masisisi kapag nag-no ka, sa guilt na binabato nila pag sinisimulan mo ng protektahan ang sarili mong hangganan. Meron ding kakaibang nakalilito sa mood swings nila. Minsan playful sila, sweet, tapos biglang malamig, malupit. Madalas nangyayari ito kapag napapaharap na sila sa consequences ng sarili nilang gawa. Hindi lang ito simpleng mood swing. Defense mechanism ito. Pag hinarap na sila sa katotohanan, pwede silang magwala, biglang mawala, o magbago ng ugali na parang di mo na sila kilala. Sobrang nakakabigla na pati ang memorya mo sa kanila, kino-question mo na. Ang solusyon, hindi para ayusin sila, kundi palayain mo ang sarili mo. Kasi kahit anong habag ang ibigay mo, kahit ilang second chance pa, kahit anong kapit, hindi sila magbabago. Not dahil sa hindi kaya, kundi dahil hindi sila naniniwala na may problema sila. Walang dating sa kanila ang mag-mature, maging accountable, o piliin ang tiyaga sa halip ng gulo. Yung mga ugali nilang nakakasira, yun mismo ang pinanghahawakan nila para ma-feel alive. Tanggapin mo na ito, hindi lang basta flaw, kundi paraan ng pamumuhay na kung hindi ka lalayo, ikaw ang malulunod. Ang pagiging detached ng stoic dito, hindi ibig sabihin patigasin mo ang puso mo. Ibig sabihin, alagaan mo ang kapayapaan mo. Alamin na ang habag ay hindi nag-uutos na ikaw ang masira para lang damayan sila. Hindi mo obligasyon ayusin ang paulit-ulit nilang iniisip na sirain. Kung may masyadong pamilyar sa lahat ng ito, hindi ka nag-iisa at hindi ka baliw. Nakita mo lang ang tunay nilang anyo. Ngayon, alam mo na ang totoo. At doon nagsisimula ang lakas. Huwag mong hintayin pang masira ka. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Pakinggan mo ang kutob mo. At kung handa ka nang bawiin ang buhay mo, mag-subscribe na. Ang channel na to ay safe space mo para maghilom, matuto, at laging isang hakbang sa unahan ng mga manipulators. I-click na ang button, sumali sa komunidad, at huwag mong hayaang pagdudahan mo pa ulit ang realidad mo. Kaya mo to, at andito kami para sa'yo.